Sasama ka? Ay, sus! Wag! Masisira mo maleta ko! Okay, so good morning. Natapos na tayo sa pag-empake natin. So, pupunta kasi ako ng Bangkok sa August 31 hanggang September 6. So, saglit lang kami doon. Pero, hindi kasi enough yung 7 kilos para sa mga gamit ko. Dahil, meron ako mga dalang cameras, chargers, tapos nagdala rin ako ng isang sapatos. So, papakita ko sa inyo yung laman ng luggage ko. So, si Peanut naglalaro. Okay, again, papakita ko sa inyo yung laman ng luggage ko. Actually, hindi ko to luggage. Kay Jasmine to. Naghati kami ng 20 kilos papunta. Kasi, ang pwede lang talaga is 7 kilos na hand carry or yung mini luggage na pwede sa overhead. Kaso, yun, alam ko na magkukulang yun. So, instead na on the spot per kilo na 300 to 350 yung matcha-charge, nag-avail na kami ng extra 20 kilos tapos kaming dalawa maghahati. Kasi, itong luggage na tong medium size, kanya to, tapos ito, mga gamit niya. So, hindi ko na to bubuksan kasi kanya to eh. So, parehas kami lalagyan kasi regalo ko to sa kanya. So, ito yung kay Jasmine's. Yan. Tapos, ito yung shoes ko. Unang-una, dapat mag-shoes ako papunta. Kaya lang naisip ko, pag idadaan dun sa x-ray machine, or dadaan sa x-ray machine, kailangan na magtanggal ng sapatos. So, ayoko yung hassle. So, susuotin ko na lang yung Birkenstock ko na puti. Total, malinis naman yung kuko ko. Kung nakita niyo dun sa latest na vlog. Tapos, nagdala lang ako ng extra na mga packing cubes and mga compression, compression, basta parang packing cubes din, pero yung nako-compress. So, nandun sa kabila. So, ito, tapos mga bra at panty. Kasi ako, personally, hindi ako mahilig gumamit ng panty liner. So, instead, madalas ako magpalit ng panty. Especially dahil medyo ihina ako. Siguro mataas ang sugar dahil may kitabaan. Plus, yun nga, para lang safe tayo, marami tayong binaon na panty. So, meron akong dalawang bras. Tapos, isa nung parang bando. Basta yung parang yung tube lang siya na pang ilalim. So, ito. Tapos, yung Insta360 na rod from MJ. Dadaling ko siya. Kasi para pagka magpa-vlog or may mga parang peking aerial view magagawa natin. So, dito naman sa kabila, yung mga damit ko naman. So, ang swerte ko kasi, nung una, ang dala ko talaga is, yung knapsack ko plus isang mini, tas pinasok ko dito sa luggage. Eh, naisip ko yung pauwi, I don't think na sobrang mapupuno ko yung luggage. Kasi ito pa nga lang maluwag eh. So, kahit mamili ako doon, meron pa akong isang ganitong kalaking space. So, naisip ko doon ako bibili ng medium luggage. So, initially yon naisip ko na doon ako bibili ng medium luggage na mumurahin lang kasi alam ko meron akong mabibili doon na mura. Like dito sa Philippines, meron yung mga worth 2,000 pesos lang, 2,500, gano'n, medium size na, parang ganito. Pero, ang swerte ko kasi nga ito, kay Jazz, wala na daw siyang ibang ilalagay. So, ito plus yung mga gamit ko ay nasa 12 kilos pa lang. So, basically, if may ilalagay pa siya, pwede pa talaga kasi 20 kilos to na check-in. Ngayon, yung pauwi ko naman, hindi na ako bibili ng luggage kasi si Cutes, kasi si Kat meron siyang extrang medium luggage
na ipapasok niya daw dun sa large niya. Tapos, yun ang gagamitin ko pa uwi. Bali, susoli ko na lang sa kanya kapag pasok sa office. So, di ba, ang swerte ko. Swerte ko sa mga friends. Thank you so much, friends. Tapos, isa pang nagpa-happy sa akin ang hosto, si John Tut. Binigyan niya ako ng baon para daw relax ako. Tapos, hindi ako yung parang nag-iisip, wala, saan ko kukunin, saan ganyan. Hindi naman kasi ako mapera. No? So, si John Tut, meron siyang pabaon sa akin. So, actually, grateful ako na, yun, pinush namin to. At so, yun, pauwi, dadaling ko yung luggage ni Cutes na same size as this. So, hindi na ako bibili doon. So, ito lang, mapupuno ko na yun for sure. Tapos dito, para sa mga ilan-ilan na pasalubong na bibilin ko, and also yung mga damit siguro na mabibili ko rin for myself. And this pack naman, yung halo-halo ng toiletries, medicines, nap-nap, just in case magkaroon ako kasi parang nagbabadya na siya. So, yun ang laman, mga extra tissue, wet wipes, ganyan. Masks, andito. So, tapos, ito naman, yung mga electronics ko. Nung una nakalagay siya dun sa GoPro ko na hard case. Kaya lang, hindi naman to ganun ka-fragile kasi mga parang loose items to. Yung mga batteries and yung mga charger na delikadong makupi, nasa hand carry ko naman siya. Yan. So, ito yung isa sa mga dresses ko. Yan, hindi talaga to part ng plan na isusuot, but just in case kailanganin ko ng isa pang extrang cute na damit. Yan, ayan siya. So, ang dinala ko, siguro meron akong good for 6 days na damit. Pero dahil lang, praning ako, alam ko naman maraming pwedeng mabili doon, kaya lang, paano kung pare-pares lang ng itsura din na mabibili ko, edi at least bitbitin ko na nga yung meron na ako. Ito yun, yung mga damit. Tapos, makeup. Konti na lang makeup kasi ang totoo sa travel, sobrang tamad ko mag-makeup. Pero ako pala makeup, no? Pag papunta. Pag papunta, yung first day, oo, kasi galing ako sa bahay. Pero pag nandun na sa mismong travel, especially kapag dagat ang pupuntahan, hindi ako masyado nag-makeup. So, ito lang ang baon ko. Kakamayin ko na lang halos sila. May brush din akong konti, pero most likely kakamayin ko sila. And ito yung eyeglasses and pop socket. What else? Okay, more packing cubes. Ito yung compression na klase para kung meron akong kapal na mabibili, dito ko sila lalagay. Same with the other ones. Tapos ito yung para sa mga gamit ko na damit kasi hindi naman kami maglo-laundry doon. So, yan. Ito na yung laman and yung brush ko. Yun lang. Ito na siya lahat. All in all, nasa 11 to 12 pounds lang ang laman. So, again, if kailanganin ni Matut, ni Cutes, or ni JM na maglagay dito, pwede pa. So, yan. Balik na natin. So, natapos na tayong ipack yung luggage natin. Ngayon naman yung hand carry. So, wala na akong mini luggage. Hindi ko na yung dadalhin kasi para lang, alam mo yun, hands-free tayo. So, ito yung backpack na dadalhin ko na pati sa galaan, ito na rin. So, ano ba yung mga laman ng bag ko na to? So, first, yung tumbler ko na walang laman. So, siguro on the day, lalagyan ko lang siya ng kalahati. Kasi, pag magpapasok ka dun sa mismong, I think sa gate ba? Hindi ko na maalala. Basta, kapag papasok ka kasi, hindi pwede magdala ng sarili mong inumin sa loob. So, baka mag-refill na lang ako sa fountain bago board. Tapos, ito yung DJI ko na camera. Tas mics, ito, nadaling ko. Tapos yung pang weigh-in ng bags, dadaling ko din.
Actually, pwede ito doon. Kaya lang kasi, hindi yata pwede kapag ka may battery. So, para lang sure tayo, hawakan ko na lang siya. And then, power bank. Just in case. Dun sa mismong araw, mag-iwan kami ng luggage. Tapos, ito lang bitbitin. At least, meron na akong power bank na dala. Tapos, ito yung case ng watch ko. Yung watch 6 ko. Tas ng headset. Dala ko rin ng headset ko. Ito yung mga chargers, mga cables. Ito siya. Tapos, yung extra ko na phone. Hindi ko alam for what. Pero just in case, pagbalik ko ng Pinas, kailanganin ko rin siya. So, yan. Tapos, shades na hindi bagay sa akin. Pero kasi ang cute niya sa ulo. Aminin mo, cute yan. Sa last vlog ko, hindi siya bagay. Pero okay lang. Dalhin pa rin natin. Sakit sa ganito. Mura lang kasi. Tapos, syempre, dala ko si Tantan. Si Taiga. And also, ma-share ko lang, sobrang excited ako kasi itong travel na to, para siyang, replica ng travel ng tatay ko. Kasi dati, yung APEC kasi meron sila yung parang sa shipping, yung para sa mga naval architects and marine engineers. So, tatay ko yung delegate doon. Noong 1990s, mga 1996 siguro. Siya yung pinadala doon. Tapos, ang dami niyang stories about Thailand. Bali, yun yung first, ano nga ba nauna? Hindi ko malala kung alin na nauna, pero pinadala mo na siya sa Thailand o sa Japan. Basta kung ano man doon yung pagkasunod-sunod. Basta, pinadala siya doon for APSEM. Delegate siya, kasama si Tito Rupert. Tapos, ang dami niyang kwento about Thailand. So, sabi ko, gusto ko ring makita yung pinuntahan niyang reclining Buddha. So, part yun ng itinerary namin nila Cutes. I think sa third day namin. So, mapupuntahan ko siya. Finally, sana wala namang aberya. So, tapos dito yung x-ray ko nung ankle ko, dala ko rin. At saka yung medical certificate na luma naman na. Hindi naman yan hinihingi, but just in case kailanganin ko. Tapos extra ang mga masks for when someone asks for one o kaya para extra ko din. Kasi ayoko mag-travel ng walang mask. Especially nowadays. Tapos, mga extra ballpens. Naka-double layer yan na ziplock. Kasi, ayoko madumihan yung bag ko ng tinta. Baka magtae. Tapos, ito yung wallet ko na kapartner din ito. Pack safe to eh. Ito yung mga may RFID ba yung tawag doon. Protected siya. Yung mga credit cards, passports mo. Meron siyang slot dito na RFID safe. Itong mismong bag. Tapos ito ring wallet. Kasi sobrang high-tech na ng mga scammers ngayon. Nisa-scan na lang nila yung information mo. So, medyo praning ako. So, ito yung extrang damit. Dahil sabi ni Cutes, maulan daw or sobrang mainit sa Bangkok. So, meron lang ako ditong extrang floral dress na black. Na nasuot ko na yun sa La Union. So, yung dala ko dito plus cycling shorts and bra and panty. Para meron akong on the go na pamalit in case maulanan, maihian ko, or kung ano mga aksidente na kakailangan magbihes. Tapos, dala ko lang din yung GoPro ko kasi kailangan ko ng maraming cameras. Tapos, dala ko yung Digicam ko. Digicam para lang, pag-picture ng parang luma itsura. Although, alam ko may apps na naman. Pero masaya pa rin magdala. Tapos, dito yung mga easy to reach na mga, kunwari, pag nahilo ka, sumakit likod mo, lip gloss, candy, citronella, Band-Aid, tapos yung gamot ko rin na konti. Pero meron ako dun sa luggage na talagang stash ng gamot. Just in case. Pero yun nandito yung Essentially Forte ko and
what do you call this? Yung losartan. Mahirap na. Baka tayo atakihin, no? So, yan siya. Naka-ziplock lahat ng mga gamit kong may liquid or may pwedeng maka-cause ng basa. Tapos, ito yung passport ko. Nilagay ko lang din sa ziplock. Kasi, pag magta-travel ka outside, let's say, nandun ka na sa bansa na pupuntahan mo, wag mong iiwan ang passport mo or anything na sobrang importante sa'yo. Dapat accessible siya, just in case kailangan mong tumakbo sa airport para umuwi pabalik ng bansa mo. Kasi yung mga bagay na iba, mapapalitan. Pero yung mga ganito, pwede kang tumagal dun sa bansa niya. So, dala ko lang din yung mga luma kong mga passports na may mga lumang visa o kaya may lumang mga tatak. Kasi sobrang higpit na raw ngayon ng mga immigration officers. So, dinala ko na rin, again, just in case. Pero ito yung latest ko na passport. So, yan. Tapos, ano pa bang meron dito? So, wala na sa main compartment. Dito sa gilid, wala na rin. Kabila, wala na din. So, dito naman, sa harapan nito, ang galing nitong bag na to kasi hindi ka rin madudukutan dahil tatlo yung kanyang protection. So, meron yung zipper niya na hindi mo basta mabubuksan kasi isa-slide mo siya. So, manood na lang kayo ng video ng reviews ng ganitong bag, galing niya. Nasa-slide siya. So, hindi siya mabubuksan na ganun. Tapos, may latch din dito na pwede mong iusog. Tapos, isusuksok mo. Yan. So, hindi siya basta mabubuksan. Ganda siyang, pundar. So, ito naman, yung sa labas, yung mga gusto kong ma-access ng mabilis pag biglang sumakit ang tiyan ko. So, here we have yung lang sunscreen. Para lang again, kung mag-iwan kami ng luggage, may sunscreen ako habang maglalakad. Kasi mainit pa rin ang Thailand, parang Pilipinas. And deodorant kasi, alam mo naman, ang kilikili natin medyo powerful. Then, we have our accessories for my DJI and anong tawag dyan? GoPro camera. So, yung U-Rig, yung para lang, nakamagnet siya sa dibdib mo. Yan. Ito siya. Tapos, ito naman yung para sa DJI. Parang stand naman siya. So, yan. Bali, yung selfie stick, hindi ko nilagay dito kasi baka i-consider siya as, hindi ko alam kung ganun. Pero, sabi, acceptable naman daw. Kaya lang inisip ko, baka i-confiscate, sayang yung selfie stick na galing kay MJ pag nagkataon kasi pang Insta360 yun eh. Tapos we have our tissue paper. Tapos ito yung kailangan kong gumamit ng lavatory. So meron lang tayo extra napkin, plastic, alcohol, sabon na maliit, tapos baby wipes. Yun. So yun siya. Tapos isang extra na bag in case may mabili akong snacks or mga items dun mismo sa airport. At least, meron tayong paglalagyan. So, in total, yung laman ng bag na to ay nasa, plus the bag itself, ay nasa 5.42 kilos din. Mabigat siya. So, imagine kung 7 kilos lang yung nakaalat para sa akin, tapos ang lalaki ng damit ko. Baka panty ko pa lang, 7 kilos na, alam mo yun, exagerada, pero hindi imposible. So, yun siya. Balik na natin lahat ng mga items sa loob.